Again, ibalik nyo yung kwadrado. Hindi ba ho napakalaking na walang karagatan natin? Na wala namang kumukwestiyon na talagang ang teritoryo ng Pilipinas ay sa pamamagitan ng Treaty of Paris? Hindi ba ho nakakabahala yan? Na yung ating mga mababatas, imbis na isulong yung ating pangnasyonal na interes na mas malawakang karagatan na kontrolado ng Estado ng Pilipinas, pinaliit na hindi naman po mandatory. Kung gusto ninyong magkaroon ng ganyang batas, baguhin niyo muna ang saligang batas. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung karagatan sa panig ng mga at kapaligiran ng mga isla ng arkipelago, kahit ano pa ang laki niyan, ay internal waters, walang paglalayag na hindi pinapayagan ng Republika ng Pilipinas. Alang, imbis na i-repeal yung Archipelagic Baselines Law, sinusugan pa ng Maritime Zones Law ng Pilipinas. Kaya tutol ako dyan sa batas na yan. Baka hindi na tayo makabalik doon sa Treaty of Paris boundaries. Ang dami-dami mo nang iboboto pagdating sa regular na eleksyon. Meron ka ng 12 senador, meron ka ng gobernador, meron ka ng mayor, meron ka ng bukal, meron pang mga konsehal ng munisipyo. Isasabay mo yung desisyon ngayon yan sa pag-aamenda ng saligang batas. Hindi naman po ata tama yan. Yung pagsasabay daw ng eleksyon at saka ng plebisito. Well, gaya na akin sinabi kahapon, no, yung ating mga kaibigang senador, hindi akalain na yan ang hihingi ng presidente. Dahil buong akala nila, hindi po pwedeng ipagsabay dahil nga meron namang kaso na Philconsa. Ang problema dun sa kaso ng Philconsa, bagamat maraming mga maestrado na nagsabi na hindi talaga dapat ipagsabayan para nakatutok ang atensyon ng tao dun sa mga proposals kung paano amendahan ang saligang batas, wala pong sapat na boto para madeklara yung batas na challenge ng pagkakataon na yon as unconstitutional. So naging constitutional siya, no? Pero parang hindi naman ata natuloy yung exercise na yon, no? Dahil wala pa ako naaalalang plebisito na naisabay nga sa eleksyon. No? Hindi ako sigurado kung tama nga yan, pero titignan ng mahiwagang iPad ni partner Admar. Pero alam niyo po, yung mga issues na linabas ng mga maestrado doon sa kaso na yon, kasama na rin dyan si Chief Justice Reynati Puno, na isa naman sa kinikilalang heavyweights, kumbaga sa Korte Suprema, ay dapat maging gabay din sa ating presidente at sa ating mga mambabatas kung dapat nga isabay yan. No? Dapat talaga nakatutok kasi ang mga mamamayan doon sa proposals kung paano babaguhin ang saligang batas. Dahil ito po ang pinaka-importanting batas at pinakamataas na batas ng ating bayan. Hindi dapat magulo mga ating mga mamamayan kasama yung desisyon kung sinong dapat iboto. Yung sikat na artista o yung nagtuturo ng batas. No? Dahil yan naman po talaga ang question pagdating sa eleksyon, lalong-lalo na kung mayroong mga senador na tumatakbo, no? Sinong pipiliin? Ang mga showbiz o yung mga mayroong alam sa batas, no? At karamihan ay pinipili ang showbiz. So, hindi naman dapat siguro isabay sa pagpili ng showbiz ang pag-oo hindi sa mga proposed na amendments sa ating saligang batas dahil ang Senado naman po, kung kayo ay magpipili ng mga sikat at mga artista dyan, 24 naman po dyan. Kahit papano siguro ang contemplation ng ating saligang batas, miski mga sikat ang mananalo, may matitira pa rin dyan na magbabantay sa saligang batas at guguhit ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Pero pag nagkamali ang taong bayan sa pag-aamenda ng saligang batas, napakahirap na po iwasto iyan. Kaya dapat bigyan natin ng prioridad yan at magkaroon tayo ng hiwalay na plebisito nang sa ganon sigurado tayo na lahat ng mga bagay-bagay na nais baguhin sa saligang batas dumaan sa matinding pag-iisip, debate at diskurso. So wag po natin kumbaga isapalaran na lamang yung ating pinaka-importanting batas sa ating lipunan, no? Bagamat yan ang nais po ng ating presidente, may pagkakataon naman para questionin muli kung dapat nga bang isabay yan. Siguro ang sasabihin ng karamihan, wala daw pagbabawal. Pero sa akin naman, ang dami-dami mo nang iboboto pagdating sa regular na eleksyon. Meron ka ng 12 senador, meron ka ng gobernador, meron ka ng mayor, meron ka ng bukal, meron pang mga konsehal ng munisipyo. Isasabay mo yung desisyon ngayon yan sa pag-aamenda ng saligang batas? Hindi naman po ata tama yan. Anong tingin nyo, mga kababayan? Mag-text po kayo sa amin nang mabasa namin ang inyong pulso ng bayan.
Ayan. At ito, attorney, sa ibang issue naman na patungkol pa rin ito doon sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, gumagamit ng droga ang kanyang sinabi at hindi rin naman niya tinukoy ang anumang illegal dahil general na uri ng drugs ng kanyang ipinupunto. Halimbawa, ani dating Pangulong Duterte dito ay antibiotic, aspirin at iba pa. Samantala hinggil sa pagnanais ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan sa ang kanyang drug war campaign, sinabi naman ng dating Pangulo na nasaan ang naturang hukuman nung laganap pa ang illegal na droga sa bansa. Puro panghihimasok lang ani ang ginagawa nito at hindi tumutulong. Anong masasabi mo, attorney? Well, alam nyo, pagpapakumbaba ni Presidente Duterte yan. Narinig naman talaga natin kung anong sinabi niya sa Davao. Pero ngayong binabawi niya yon, yan ay pahiwatig na ayaw naman niya talaga na magkaroon ng frontal confrontation with the President. Respeto po niya yan. Dahil alam niyang tapos na ang kanyang termino at iba na ang Presidente at kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng Presidente na makaporma na kung paano niya lulutasin yung mga maraming problema ng ating bayan. So sa akin po, ang tingin ko, hindi po yan balentong. Yan po yung pagpapakita na siya ay ayaw makipag-away na tuluyan sa Presidente, na rinirespeto niya, na siya na ngayon ang Presidente, ginagalang niya yan, pero yun nga po, nagbabala siya na mananatili siyang manindigan laban sa pag-aamenda ng saligang batas para makinabang ang mga nakaupo sa pwesto ngayon. Ano tingin nyo? Sa akin po, talagang kilala ko naman mag-isip ng ating Presidente. Mahirap po kasing paniwalaan na talagang sasabihin niya, hindi ko sinabi yun, narinig natin lahat yan. Pero ang kanyang pahiwatig, uy, hindi ako nakikipag-away, okay? Basta wag nyo lang galawin ang aking anak. Cool tayo, kalma lang tayo, okay? At ngayon naman po, na wala namang banta sa kanyang anak at wala namang paninira o wala namang pagkakait ng pondo at walang threat, immediate threat na ipapakulong ang kanyang anak, eh siguro, kalma nga lang ngayon ang Presidente. Pero yung mga bumabati ko sa akin, bakit daw hindi ko sinisita ang pagbabalentong ng Presidente? Well, unang-una, hindi na po siya Presidente. Yes. Dating Presidente na siya. Bumalentong siya ng hanggat gusto niya. Wala pong epekto yan sa bayan natin dahil tapos na ang kanyang termino bilang isang Presidente. Pero kapag ang nakaupong Presidente bumabalentong, naleleto. Hindi lang po ang taong bayan, kundi lahat ng sektor na ating gobyerno, kasama na ang Kongreso at kasama na yung mga nagpapatupad ng batas. Yan. At may bagong pasaring din ang dating Pangulo attorney dito sa ICC o International Criminal Court. Kaugnay sa umano'y pagpapaaresto dito kasunod ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Narito balita ni Carlo de la Peña. Pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Ito ang salitang binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan sa Davao City nitong Martes ng gabi. Kaugnay ito sa planong pagpapaaresto umano ng International Criminal Court o ICC sa kanya kasunod ng kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Giit pa ng dating Pangulo sa ICC, Nung sa panahon ng kakapobrehon natin dito, nagpatayan tayo dito, polis ko din, patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Sabihin nyo, tatapos, turuan pa tayo kung anong sabihin nila. kinwestiyon rin ni FPRRD ang pakialam ng ICC na wala naman anyang naitutulong na maganda para sa mga Pilipino. Talk about human rights. How many years of oppression nagtiis tayo sa mga kamay ng mga panyaga? Tapos kung magsalita ka ng look who's talking, ika nga. Muli naman binigyan diin ng dating Pangulo na kaya niyang harapin ang ICC. Kamakailan ay muling sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng ICC dahil sa wala itong jurisdiksyon. Maging ang PNP ay hindi umano ipatutupad ang arrest order laban sa dating Pangulo sakaling maglabas ito ng arrest order.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Carlo de la Peña, SMNI News. Yan, attorney, ano masasabi? Well, kaya nga po naninindigan ng presidente na hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan dahil una-una hindi nila naintindihan yung problema ng droga at kung bakit kinailangan na talaga magdeklara ng gera, all-out war laban sa droga. No? Dahil siguro kung hindi ginawa yun ng dating Presidente Duterte, tayo po ay parang naging narco-state na. At napakadami na pong narco-state, lalong-lalo dyan sa Latin America. At kasama na ang Mexico, no? Na nasa North America. No? So nasa pintuan mismo ng Amerika ang problema dahil naging narco-state na rin po ang Mexico. Dahil nga po sa lantaran na pangangalakal sa pinagbabawal na droga na naging dahilan kung bakit napakamakapangyarihan yung mga drug lords na yan. Ang tanong, balik na ba sila sa kanilang maliligayang araw sa Pilipinas ngayon? Well, kung paniniwalaan natin ang pulso ng ating mga kababayan, ang dami na po lumalapit sa akin na dati po nawala ng problema ng droga sa aming mga komunidad, ngayon parang bumalik. Hindi ko po alam naman kung talagang bumalik yan. Wala po tayong datos. No? At in fairness to PBBM, talaga naman pong napakadami nilang nakakalap na droga. No? In record volume and quantity ang nahahanap nila. Di ba yung isa halos 1 tonelada na hindi pa nangyayari. So parang ang strategiya naman ng gobyerno ngayon ay ubusin yung supply nang magkaroon ng solusyon na itong lantaran na pagkalat ng droga. No? At mukha naman pong epektibo. Kaya lang, ang sinasabi ng marami, parang nawawala na yung takot, no? Doon sa puso ng mga kriminal, yung mga nagtutulak na pinagbabawal na droga kasi parang nabawasan yung police visibility sa ating mga komunidad. Na po, pwede rin naman po. Alam niyo po, sa Japan, pinag-aralan ko talaga yung kanilang law enforcement sa Japan, napakalaking bagay yung simple na merong police visibility kahit saan katumingin. Dahil kapag alam na merong nagbabantay, yung mga kriminal, siyempre, hindi gagalaw. So siguro, bagamat epektibo naman itong ginagawa ng PBBM administration na hinahabol yung supply, kinakailangan wag rin paintingin yung police visibility sa ating mga komunidad nang magsilbing mensahe na tapos na hindi babalik sa mga maliligayang araw ang mga nangangalakal sa pinagbabawal na droga. Ayan, attorney, at marami din sa ating mga kababayan ang sabi, mas gusto nila yung style ni FPRD. Meron namang sinasabi, ang approach ngayon ng kasalukuyang administrasyon ay mas maganda din dahil wala daw masyadong patayan. Ano Well, kanya-kanyang estilo yan, pero siyempre nga, in the end, malalaman natin pagkatapos ng 6 na taon na administrasyon ni PBBM kung mas naging epektibo nga ang kampanya niya laban sa pinagbabawal na droga o hindi. Ngayon po, wala pa halos 2 taon, no? So ilang buwan pa po bago mag 2 taon. Marso, Abril, Mayo, Hunyo. 4 na buwan pa bago maging 2 taon ang paninilbihan ng ating PBBM. Tawa ng tawa ang China ngayon. Sa pamamagitan ng ating sariling batas, pinamigay natin ang ating karagatan. Itong unang slide pong ito yung tinatawag nating teritoryo ng Pilipinas base sa Treaty of Paris. Ipakita na natin ngayon to. Ang Treaty of Paris po ay kwadrado. Yan, nakikita nyo yung kwadrado. Anong ibig sabihin ng Treaty of Paris? Lahat po ng mga karagatan na nasa loob ng kwadrado, lahat po yan ay internal waters. Ano pong ibig sabihin ng internal waters? Wala pong innocent passage. Walang po pwedeng maglayag hanggang hindi po pumapayag ang Pilipinas. Yung ating territorial sea ay 12 nautical miles mula doon sa kwadrado. Doon sa territorial sea, po pwedeng maglayag nang walang permiso ang Pilipinas, pati na po ang mga mandirigmang mga barko. Yan po talaga yung teritoryo natin sang-ayon sa Treaty of Paris. Bakit po equally valid yan? Kasi nga po doon sa prinsipyo ng uti possidetis iuris na nagsasabi na colonial boundary shall be binding. O ito ba'y colonial boundary? Di babentahan yan ng Espanya na colonial master natin for almost 400 years doon sa mga Amerikano na pumalit sa Espanya. So walang kaduda-duda po, lahat ng mga bansang European, noong mga panahon na yon na sila lahat ay kolonyal, kinilala nila ang boundary ng Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Ngayon, yung nasa loob naman po ng
Okay, yung nasa loob po ng straight baselines ngayon, itong susunod. Pero, nagkaroon ng fake news nung panahon na pinasa ang baselines law. Ang sabi, required daw ang Pilipinas na magsumite at merong deadline ng kanyang archipelagic baselines law. Na kapag hindi raw ginawa yon, ay mawawala ang ating archipelagic baselines. Fake news po yan. Kasi yung deadline na yon, para po sa claim for an extended continental shelf. Bakit? Kasi yung mga bansang archipelago, kung ayaw nila na maging archipelagic state, hiwalang pilitan. Ano ba ibig sabihin yon? Alam niyo po, Pilipinas ang nagpunta sa UNCLOS at nag-propose na dapat magkaroon ng archipelagic regime. At lahat ng mga karagatan sa loob ng archipelagic baselines, yan po'y internal waters. At yung territorial waters ay dapat reckon lang from doon sa straight baselines na nakapaligid sa Pilipinas. Internal waters, ibig sabihin nga po, hindi dapat maglayag ng walang pagpayag ang Pilipinas. Pero nabigo po tayo. Ang nandun sa UNCLOS, si Arturo Tolentino at saka si George Coquia. Hindi po natin nakumbinse ang buong daigdig. Kaya ang ginawa nila, yung archipelagic baselines, hindi po siya internal waters. Para po siyang territorial sea na lahat po pwedeng maglayag, hindi lang po yan, po pwede pang mag-overflight yung mga eroplano na hindi humihingi ng permiso sa Pilipinas. Now, dahil nga po sa fake news na kinakailangan daw tayong magpasa ng batas na baselines law, ayan po, anong nangyari? Binago po natin ang teritoryo natin. Ano po? Paano nangyari? Tignan nyo po ito. Ibalik mo dun sa naunang slide. Di ba yung naunang slide natin, ang ating internal waters na hindi po pwedeng maglayag na walang permiso ng Pilipinas ay yung karagatan sa loob ng kwadrado? Ngayon po, nawala. Kasi ang naging internal waters na natin, ibalik mo dun sa second slide, Yun. yung internal waters natin yan, ngayon ay dapat hindi nga po yung tubig sa loob ng straight baselines Dahil yung tubig sa loob ng straight baselines, yan po ay archipelagic waters na. Po pwedeng maglayag, merong karapatan. Mantakin nyo, dun nga sa Tanyon Strait, na ikaw, taga Dumaguete, Arman, no? Between Dumaguete and Cebu, pati military carriers, aircraft carrier po pwede maglayag. Linalangoy lang yan ng mga estudyante ng Siliman. Paano na mangyayari kapag may digmaan pala, aircraft carrier ng China yung dumadaan doon, hindi tayo po pwede magreklamo. Yan po ang nangyari nung nagkaroon tayo ng archipelagic baselines law. Nawala yung ating internal waters at lumiit ang ating territorial seas. Dahil nga, ang territorial seas na lang natin, 12 nautical miles doon sa straight baselines na yan. Ngayon, ano pong resulta? Ito pong resulta. Third slide. Ang nagresulta sa bagong batas na yan ay, unang-una, next slide please, lumiit. Lumiit talaga ang ating internal waters. Okay? Yung ating archipelagic waters, po pwede na ngayon magkaroon ng magkaroon ng overflight at ng innocent passage. Okay? Hindi naman tayo nagkaroon ng additional na EEZ. Doon sa desisyon ng Korte Suprema, ang sabi ni dating Justice Antonio Carpio, ay nako, bagamat lumiit ang ating internal waters sa territorial sea, lumawak naman ang ating EEZ. Well, una-una, hindi po totoo yun. Dahil ibalik mo doon sa kwadradong map. Kasi nung panahon pa ni Marcos, siya'y nag-issue na sa next, yung mas maaga pa. Ayan, First line. Yung naman nasa labas na linya na parang siyang foam. Yan po yung EEZ na ni Marcos. Pero tignan ninyo, dahil siya ay 200 nautical miles, sakop pati Taiwan. Kita nyo? So dati na po tayong may EEZ dahil sa batas ni Marcos. Hindi po yan dahil sa archipelagic baselines law. Ano naman nakikita nyo dyan? Maraming overlap. In fact, sa lahat po, sa north, east, southwest, may overlap tayo. Sa taas, tayo overlap with Japan and China. Dito naman sa ating west, overlap with Vietnam. Sa baba, overlap with Indonesia and Malaysia. At dito sa east, overlap with Palau. Paano po aayusin yan? Kinakailangan mag-usap. Dapat hatiin yung EEZ dyan. Pero kinakailangan magkaroon pa po tayo ng kasunduan. At sa ngayon,
meron lang po tayong kasunduan sa bansang Indonesia. So napakalaki pong karagatan ang nawala sa atin at ito pong karagatan nito ay hindi po pwede maglagayag ang iba kung hindi papayag ang Pilipinas. Ngayon po, wala ng karagatan ang Pilipinas bukod na lang sa mga lawa at sa mga rivers ang hindi po pwedeng magkaroon ng kalayaan ng paglalayag. Tama ba yun? Dahil kayong mga taga-Visayas, alam nyo kung gano'ng kalapit yung Dumaguete sa Cebu. Abay, ang aircraft carrier ng China po pwede maglayag doon. Hindi mo po pwedeng pigilin. Meron silang innocent passage doon. O, di ba? Yan ay dehado ang Pilipinas. Ngayon, pakita natin ang Article 1, Section 1 ng Philippine Constitution. Fourth slide. Si Harry Roque lang ba ang nagsabi na yung mga tubig sa pagitan ng mga isla natin na internal waters? Hindi po. Dahil ang sabi ng ating saligang batas, alam yan, okay? Ayan, no? The waters, the last paragraph, around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Uulitin ko po, pag internal waters, hindi po pwedeng maglayag ang kahit sinong dayuhang barko na walang pagpayag ng Pilipinas. Pero anong ginawa ng Kongreso? Abay, binurayano. Nasa saligang batas po yan. Ang saligang batas na nagsasabi, yung karagatan sa pagitan at sa panig ng mga isla ng archipelago, kahit gaano pa silang kalalaki, ay kabahagi ng internal waters ng Pilipinas. Eh bakit ginawang archipelagic waters ngayon na po pwede na maglayag ang lahat, kasama na po ang mga military aircraft carriers? Di ba mali? O, sino ngayon ang tama? Ano ngayon ang ginawa nitong Maritime Zones Law? Sinusugan yung Archipelagic Baselines Law. At in-identify kung ano yung ating internal waters, territorial sea, EEZ. Okay, sinama nila lahat yung mga inaangkin natin. Pero ang punto, ibinabasura pa rin ang Treaty of Paris boundaries. Again, ibalik nyo yung kwadrado. Hindi ba ho napakalaking na walang karagatan natin? Na wala namang kumukwestiyon na talagang ang teritoryo ng Pilipinas ay sa pamamagitan ng Treaty of Paris? Hindi ba ho nakakabahala yan? Na yung ating mga mababatas, imbis na isulong yung ating pangnasyonal na interes na mas malawakang karagatan na kontrolado ng Estado ng Pilipinas, pinaliit na hindi naman po mandatory dahil kinilala naman ng buong daigdig ang colonial boundaries natin sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Kaya hindi po ako sang-ayon dyan sa Maritime Zones Law ng Pilipinas. Kasi nga po, ibinasura ng tuluyan ang Treaty of Paris boundaries. Tama ba ho ako o mali? At saka balikan natin, Article 1 uli. Kung gusto ninyong magkaroon ng ganyang batas, baguhin niyo muna ang saligang batas. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung karagatan sa panig ng mga at kapaligiran ng mga isla ng archipelago, kahit ano pa ang laki niyan, ay internal waters, walang paglalayag na hindi pinapayagan ng Republika ng Pilipinas. I rest my case, people of the Philippines. Sabi ni Junior dito, attorney sa ating YouTube channel di sa DZAR, sino ba nagbago ng batas ng Law of the Sea, attorney? Well, hindi po binagong batas ng Law of the Sea. Kung hindi, sino yung nagbagaling na nagpapakalat ng fake news na kinakailangan magkaroon tayo ng Archipelagic Baselines Law? Ang Japan po will never have an Archipelagic Baselines Law dahil hindi sila papayag na yung mga Chinese warships ay makapaglayag doon sa karagatan in between ng mga isla ng archipelago ng Japan. Yan ang po isipin nyo. Bakit ang Japan walang ganyan? Kasi ang Japan, matatalino, hindi sunod-sunuran. O, diba? Attorney, yung UNCLOS ba, kinikilala yung Treaty of Paris? Yung sa first slide mo, kinikilala ba nila yung territory? Ang kumikilala niyang uti Possidente Iuris ay ang General International Law. Kasi nga, kung hindi mo tatanggapin na conclusive at binding ang colonial boundaries, magkakaroon talaga ng giyera. Dahil yung mga dating sinasakop ng mga dayuhan na garing independyente at kung hindi sila magkakasundo-sundo na yung boundaries dati na habang nandyan ang mga kolonyal, ayan pa rin ang boundaries ngayon, walang tigil ang labanan.
Kaya nga, while the UN Convention on the Law of the Sea is recognized as customary international law at hindi lang treaty, yung uti possidetis po, kinikilala rin as customary international law. Bakit natin binaliwala? Na binabaliwala na naman natin dahil dito sa Maritime Zones Law Bill ng Pilipinas. Hindi ko nga maintindihan ba't hindi ako naimbitahan ng Senado dyan. Ako naman dapat marinig dyan. Kakayanin pa ba na, halimbawa, kung babalik tayo dito sa nauna, batay sa Treaty of Paris, pwede pa bang i-repeal yung mga batas? Dapat i-repeal. Kaya nga lang, imbis na i-repeal yung Archipelagic Baselines Law, sinusugan pa ng Maritime Zones Law ng Pilipinas. Kaya tutol ako dyan sa batas na yan. Baka hindi na tayo makabalik doon sa Treaty of Paris boundaries. Pero wala na bang ibang remedyo maliban dyan sa pag-repeal? Halimbawa, kung talagang igigiit na ganyan talaga, wala ba tayong paraan para questionin or para mabago yan or maipaintindi sa kanila? Sa Korte Suprema ba or saan? Well, nagpunta na nga kami sa Korte Suprema. Ang sabi, hindi raw binago ang teritoryo natin. Paano hindi babaguhin? Kapag binasa mo yung provision ng UNCLOS, kung anong anyo ng archipelagic waters, malinaw, hindi siya internal waters. At kung titignan mo yung proceedings ng UNCLOS, sila Turing Tolentino, talagang gusto nila na tratuhing internal waters ang archipelagic waters, hindi nga tayo nagwagi. Pero ang compromise, remember, UNCLOS is always a compromise. Walang sapilitan. Kung ayaw ng Pilipinas, hindi siya mapipilitan na magkaroon ng archipelagic waters. Sabi dito, attorney, ni Mel Ondago, nakamonitor sa ating DZAR YouTube channel. So, wag umiyak at ngumaungaw pala ang mga epal sa West Philippine Sea. Kasi kasalanan din pala ng Pilipinas kaya nawala ang mga isla. Yes, dahil tayong namigay ng karagatan natin. Bakit ang China hanggang ngayon sinasabi, hindi, may historic claims to water pa rin kami? Kasi sinasabi nila, talaga namang ang historic claims of water hindi naapektuhan ng UNCLOS. Dahil nung tayo naging kabahagi ng UNCLOS, sinasabi ng mga China, ang pagpayag natin hindi naapektuhan yung teritoryo natin ngayon. Ang Pilipinas lang ang pumayag ng mabagong teritoryo at ang Pilipinas lang ang namigay ng napakaraming internal waters at territorial seas. Sabi ni Uncle Taco, attorney, kasi kailangan malayo makadaan sa territorial waters natin yung mga submarine ng Amerika. Tama po yan. Tama po yan. Kaya nga, wag tayong magreklamo ngayon kung ang mga Chinese naval ship pumasok sa ating karagatan dahil wala pong pipigil sa kanila. Kung hindi naman sila nagbobomba ng ating teritorya, wala na pong pipigil. Yan pong epekto ng Baselines Law at yan rin po ang maging epekto ng Maritime Zones Law ng Pilipinas. Bakit hindi na lang siguro pinagtibay yung sa Treaty of Paris, attorney, imbis na maglagay pa ng baselines? Hindi ko maintindihan, pero ang tagal kasi dinebatihan yan. Kaya nga ako naging kongresista, alam mo ba? Napeste ako. Pagkatapos ako imbitahin ng 10 beses ng Committee on Foreign Affairs ng Kamara de Representante ni Antonio Cuenco as chairman, abay, pumayag din sila sa bersyon ng Senado. Ang gusto ko nga mangyari is palakasin pa yung Treaty of Paris. Kung gusto nyo, gawin yung batas yung Treaty of Paris na maging malinaw. Dahil wala naman ko question dyan, colonial boundaries yan. At sa international law, yan ay binding and conclusive. Ano ba sa Tagalog ang binding? Sige nga, tignan mo nga ang Tagalog sa... O habang tinitingnan lang ni partner. Habang tinitingnan sa may wagang iPad. Ang binding and conclusive, walang question. Hindi po pwedeng questionin ang colonial boundaries. Attorney, basahin ko lang itong komento ni Isabel Sanchez. Ibig sabihin, ang pinagsasabi ni dating SC Justice Carpio at pinaglalaban ay hypocrisy, which is making rin naman pala, that's ironic, sabi niya. Well, sa tingin ko po, siya may kasalanan ng lahat. Dahil ang huling pagkakataon para mawaisto ang kamalian ng Kongreso ay Korte Suprema, doon sa sinulat niyang desisyon, ang sinabi niya, hindi raw nagbago ng teritoryo ang Pilipinas. Paano hindi nagbago? Yung dati, ayon sa ating saligang batas, ay internal waters. Ngayon, naging archipelagic waters na po pwedeng maglayag, pati ang mga barkong militar, at po pwedeng pang lumipad ang mga eroplano dyan. Na walang pagpayag natin, ha? Dati yan, dapat meron silang permit sa kaap. Pero pag sila ay lumipad sa archipelagic waters, wala na. Pagkakatali? Binding. Oo. Binding and conclusive. Ano naman yung conclusive? Hirap sa international law eh. Talagang maraming mga terms na hindi ko alam kung anong Tagalog sa conclusive. Walang kaduda-duda, walang question. Hindi po pwedeng questionin. Yan po ang conclusive. Pero habang hinahanap ko, attorney, yung pagkakapasa ng baseline, ano ba yung kanilang layunin? Well, yun nga, fake news.
na kinakailangan daw magpasa ng Pilipinas dahil may deadline. Pero yung deadline na sinasabi nila, pag sumiti ng datos para sa Extended Continental Shelf. At akong namuno dyan sa UP, sa Institute of International Legal Study, pinagsama-sama ko lahat ng institusyon ng UP, yung NIGS, yung National Geological Institute, yung National Marine Institute, lahat na, pati NAMRIA, tinawag ko na dahil sila mayroong mga surveying capacity at kami bumuo ng datos para magkaroon ng Extended Continental Shelf filing. Yun ang may deadline. Pero walang deadline para maging archipelagic state dahil hindi yan mandatory. Ito siguro yung Tagalog term na Non-conclusive. nakapagpapasya. Well, walang kaduda-duda. These terms convey the idea of something being decisive or providing a final resolution. Yun, pinal. Pinal na ang teritoryo ng colonial boundaries. Hindi na po pwedeng baguhin. Sabi ni Junior Attorney, sino ba itong nagmamagaling dyan? Dapat itapon daw sa dagat. Well, Ang dahil nga Treaty of silang Paris, dahilan Attorney, kung bakit nawalan tayo ng kalagayan. 1898. Yes! Tapos ang baseline law ay 19, kailan lang yan? Panahon na yan ni Miriam Defensor Santiago, no? Kailan lang yan? Professor ako sa UP niyan eh. Anong year ba yan? Tingnan nga natin ang baselines. wala bang ano dyan? Wala Pero bang ang UNCLOS, 1980s lang yan, ha? Oo. 1982 lang yan. possible intervention din ng Estados Unidos during that time? How about yung... Siyempre, gusto ng Estados Unidos yan para yung mga aircraft carrier nila pwedeng maglayag. Naganap ba yan bago palayasin or bago tanggalin yung ating... Yung Bago. Bago. Tayo pinalayas sa Scarborough Shoal. So hindi na revisit. Hindi, what I mean is yung Hindi nila base militar ng na-realize Estados kung anong Unidos. implikasyon nito sa national territory. Tawa ng tawa ang China ngayon. Sa pamamagitan ng ating sariling batas, pinamigay natin ang ating karagatan. Sabi ni Marvin Camina, Attorney, katraidoran yan. Kayo na po magsabi dyan. Kayo na po magsalita Sabi ni Marvin niyan. dito po sa... Pero mo, kung walang YouTube SMNI, channel. hindi ko mapapakita yung slides ko. Normally, ang mga slides ko dyan, sa klase ko lang at sa mga abogadong MCLE lectures ko na Aba, maraming matatalinong viewers tayo, Attorney, Oo. Nagko-comment. Nakita nila, ang laki ng diferensya Oo, yun. oo. Yung unang slide, Napakaliit at saka na ng yung teritoryo pangalawang natin at saka ipakita mo muli yung Treaty of Paris. Oo, yung ang una. nasang katutak na karagatan ang nawala sa atin nung Yung unang pinasayang slide. baselines law na yan. Yan, ngayon ang pangalawang slide. Ito yung bago. Sabi naman dito, dagdag pa ni Marvin, Attorney, mas marunong pa pala ang China sa batas natin. Well, alam mo, ang China wais. Oo. Kasi tayo, colonial boundaries. Bakit sila may colonial boundaries pa? Sila nga, ina-argue lang nila historic claims to water na wala. Pero sa international law, wala mang historic claims of water. Ang uti possidete juris. Narariyan po yan at kinikilala. Dahil kapag yan ay hindi kinilala, lahat ng boundaries sa Latin America, dahil lahat yan ay kolonya ng Espanya, lahat ng boundaries sa buong Africa, lahat yan magkakagulo. At pati dito sa Asia. Dahil ang colonial boundaries naman ng Southeast Asia, hanggang ngayon, colonial boundaries pa rin ng panahon na narariyan ng mga puti sa Southeast Asia. Pag yan ay hindi pinanadigan, magkakagulo talaga ang buong daigdig. Attorney, ang unang baseline law, 1961, na approve. Yung pangalawa, 1968. Tapos yung pinakahuli, itong pinapakita nyo po, yung RA 9522 ay 2009. Alam mo kung bakit natin ginawa yung unang baselines law na internal waters, yung ating archipelagic waters? Para nga, suporta dun sa sinasabi ng mga Pilipino sa UN Convention on the Law of the Sea na ang karagatan sa loob ng archipelagic baselines ay dapat internal waters. Diba? Wala. Ngayon, dati, lahat nung nasa street baselines na yan, lahat yan internal waters. Hindi ka pwede maglayag ng walang permiso. Ang territorial waters natin, yung karagatan na nasa loob ng kwadrado, pwede ka maglayag dyan. Okay? Pero dun sa loob ng street baselines law, yan yung naunang baselines law, walang paglalayag ng walang permiso. Kasi nga, palagi yung isipin yung Tanyon Strait. So, nalalangoy lumiit. between Cebu and Dumaguete. Bakit mo papayagan ng aircraft carrier dyan? Sige nga, anong maging reaksyon nyo kung maglayag dyan ng Chino na warship? Pero mga Amerikano po pwede, ha? Yun.
Baka pwede natin, kasi di ba, tapos na ba yung sa maritime law? Hindi pa rin, pero Hindi pa, di ba? ipapasa yan. Kasi Baka napasa pwede na ng natin Senado. si Well, Senador questionin na naman natin yan sa Korte Suprema in the hope na i-revisit nila yung desisyon dahil nga sa mga pangyayari na naganap na matapos nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Magaliona. At doon papakita talaga natin na yung arbitral tribunal na mismo ang nagsasabi na ngayon, sakop na tayo na UNCLOS at hindi na natin po pwedeng sabihin na yung karagatan natin sa loob ng ating strait baselines ay internal water. Bagamat yan ang nakasulat sa ating saligang batas. Siguro ang iniisip ni Justice Carpio, in fairness, kung Philippine Supreme Court na magdedesisyon, internal waters pa rin yan. Ang problema, sa international law, hindi naman Philippine Supreme Court magdedesisyon dahil hindi sakop ng Philippine Supreme Court ang China. International Tribunal pa rin. At anong sasabihin ng International Tribunal? Pinamigay ninyo eh. Ba't kayo nagre-reklamo? Kayo namigay. Di ba? Paano na ito mariresolve at attorney yung tension dyan sa West Philippine Sea? Ewan ko nga ba, itong si Tol naman, kaibigan ko, hindi pa ako inimbita kasi siguro alam niya ang paninindigan ko sa lungat doon sa... Alam mo, hindi naman nanggaling sa Senado yan eh. Nanggagaling din yan sa ekotibo. At yung ekotibo, they want to be consistent dahil sinasabi nila, magwawagi lang tayo sa China kapag tayo 100% compliant with UNCLOS. Ang sinasabi ko naman, yung colonial boundaries is still 100% compliant with UNCLOS kasi nga yan ay uti possidetis iuris. Diba? Hindi ang paglabag sa UNCLOS. Ang paglabag sa UNCLOS, yung tinatawag na historic claims to water, hindi tayo historic claims to water. Colonial boundary ang basehan natin. Dahil lahat ng mga puti ng mga panahon na yon, kinilala na ito talaga ang teritoryo ng Pilipinas na ibinenta ng Espanya sa Amerika. Walang kaduda-duda yun. Kaya nga ako, hindi pa rin tapos ang lahat. Dahil pag dumating pa yan sa International Tribunal, ang ating mahinang punto lang, gumawa ka ng batas eh. Ang batas, pwedeng maging dahilan niya para tayo magkaroon ng estoppel. Hindi na tayo pwedeng magsabi na atin pa rin yan. Dahil sa ating gawain, ipinakita natin na pinamigay na natin. Yan ang problema dyan. Pero yung sa Constitution na nabanggit sa Article 1 kanina, attorney, sumasang-ayon din ba doon sa baseline at doon sa yung bago ngayon na panukala? Wala kasing inconsistency kasi kinikilala rin ng international law ang uti possidetis iuris, pero ang sabi ng tribunal doon sa claim ng China, hindi kinikilala ang historic claims to water. Kasi historic claims to water, self-serving, kulang nagsasabi. Ang colonial boundaries, kinilala ng lahat. Diba? Ganun po yun. 1898 pa yun, attorney. Oo. Ha? Welcome to International Law 101. Dito po sa Pulso ng Bayan. Attorney, Kaya po tayo sinusupil dahil sinasabi natin kung ano ang batas. Bago lang tayo mag-break, makakatutulong ba kung ang yung Kongreso ay magsasagawa ng investigasyon in aid of legislation? Sino ba yung isasubpina nila para mag-testify sa kabilang side? Well, patay na ngayon si Merly Magaliano, so ako na lang. Pero alam mo dati, si Super Ate to the President, siya ay kongresista pa. Hindi rin siya sumasang-ayon dito sa baselines law. Treaty of Paris pa rin siya. So ngayon ngang siya ay chairman ng Foreign Affairs, nagtataka ako paano nakalasot sa kanyang komite yan eh. Pero ibang komite ang nagpasa niyan, hindi ata Foreign Affairs Committee eh. Pero bumoto rin si Super Ate to the President. Ang problema kasi dyan, kaibigan din ni Super Ate to the President, yung naging proponent ng Archipelagic Baselines Law. Ang sabi niya kasi, para tayo manalo labang sa China, dapat compliant tayo with the UNCLOS. Ang di naman niya nakita, ang dineklara ng tribunal ngayon, matapos ang kaso ng Magaliona, na hindi dapat kilalanin, ay ang historic claims to water na napakalaki ng pagkakaiba sa colonial boundaries. Ang iniisip nung dati, ni dating Solicitor General Estelito Mendoza, abay, gigirahin tayo ng China para tayo magwagi. Dapat manalo tayo sa tribunal, 100% compliant tayo dapat with UNCLOS. Pero ang UNCLOS will have to recognize also uti possidetis iuris. Dahil yan talaga ay nakaukit na sa bato sa international law. Otherwise, lahat ng colonial boundaries magkakagulo. Asia, Latin America, Africa.